Magandang gabi po. Ito po muli ang yung Karelto, Chris Villanueva po mula dito sa Kingdom of Saudi Arabia po. Una po sa lahat, congratulations po Senator Tito Soto. Napalitan niyo po. Talagang very nagulat po ang lahat na nagkaroon po ng palitan po ng Senate President position po kaninang hapon. Pero anticipated naman po yun kasi sa nangyayari po sa bansa po natin. Na magkaroon po talaga ng palitan po ng Senate leadership. So nang napalitan po si Senate former Senate President Chis Escudero ni Tito Soto. Sabi ko ay okay to. Mas okay si Tito Soto kasi kahit kahit na galing po sa entertainment uh, entertainment po si entertainer po dati si Tito Soto. Eh ang ano naman po nila, yung mga kanununuan po nila o yung mga lolo naman po talaga nila. Eh talaga naman po mga veterano, mga politiko po sa Senate. Kagalang-galang po talaga sila. So, yung bloodline po talaga nila nasa politics po. Kaya po hindi po sabi nga po nila, hindi po nalalayo yung bunga sa puno o ang puno sa bunga. Mga ganun. Talaga natin na po talaga sa punto sila si Senator Soto, kahit na nag-artista po siya dati nagpapatawa, eh talagang pagdating po sa politika, syempre para ayaw po nila madungisan yung pangalan po nila o ng mga lahi po nila. Kaya yan po yung pinoprotektahan din po ni Vico Soto. Anyways po, yan naman po 'di ba yung mga unang pumuputok dati na talagang magkakaroon po ng palitan po ng leadership po sa Senate after po ng sona ng Pangulo. Kaya lang naudlot siguro sa hindi po nating alam dahilan. Siguro parang ano lang po nila yung mga political tactics po talaga po ng ano yun nila Soto SP Soto po. Tsaka ni Lacson. So yung natanggal po si Cheese sa pagiging presidente po niya ng Senado. Marami po yung nag-isip kabilang po sa akin na baka pwedeng mabuhay po yung impeachment trial po ni VP Sara. Kasi nga po, di ba? In the first place, si Senator Soto po gusto po talaga yung ituloy yung impeachment. Maga kung parang hindi po nila susundin po yung Korte Suprema. Kasi parang it's the first time kumbaga parang sabi niya, there's always a first time na pwedeng mag-stand alone po yung Senate kahit hindi po kumbaga parang in contrary sa opinion po o dun sa decision po ng Korte Suprema, which is correct naman po kasi mga ano po sila mga equal branch of the government po sila. So may karapatan po sila mag-stand alone. Although ang sinasabi po ng karamihan kailangan sundin po yung decision ng Supreme Court, pero it's not final. So kung it's not final, dapat pagpatuloy po yung impeachment po ba? Kung final na po yung impeachment, siguro pwede na po nilang ipatigil kasi nga final na yung kung final na executory na, hindi na pwede mag-file ng motion, pwede na po nilang ituloy, ihinto. Pero hangga't hindi pa po pwedeng ihinto, since may MR pa po sila, pwede pa po nilang buhayin. Di ba po ba? Ganun lang po yung yun po yung pinaka-point po nila ni Senator Risa, kahit po nila Senator Pampilo Lacson, maging nila Bam. Kaya lang na-overpower po sila ng botohan, yung to archive yung impeachment. Pero for sure po yan, niluluto po yan mabuksan within a year. Or kung inantay na po nila yung February para magkaroon po ulit ng impeachment, wala na pong hadlang para mabuksan po talaga yung kaso. Sabi ko nga, ng mga nakaraan, talaga tong yung ginawa po ng ating Pangulong Marcos na ipa-imbestiga yung mga ghost project ng flood control pa lang po talagang pinuksan niya po yung cannon form tsaka yung ah parang gate of hell. Parang ganun po ba? Di ba po sinasabi po nila ng big president si Bongbong Marcos, si Presidente Bongbong Marcos. Kasi Presidente Bongbong Marcos po yung talagang sa panahon po niya, siya po yung nagtatanggal po ng ugat ng korupsyon. Yung deep-rooted, organized corruption po sa Pilipinas. Which is hindi po nagawa ng malakas po na sinasabi po nilang malakas na presidente dati. Hindi niya nagawa eh. So si President Marcos po yung gumagawa. Within 3 years na realize niya po talaga na kailangan na pong tanggalin po ang corruption sa Pilipinas. At inumpisahan na po niya. Madugo po to, kaya mga ilang araw pa po talaga, mga ilang buwan pa po talaga, hanggat wala pa pong napapakulang. Ay talaga pong sobrang dugo po nito. Kailangan po ng suporta ng ating gobyerno, in particular ng ating Pangulong Marcos. So yung kanina pong nangyari po sa Senate, hearing tungkol po dun sa flood control project,
unang araw pa lamang po ng hearing po nila, flop. Sa akin po, flop. Pangalawa, parang walang dating. Pangatlo, wala pa rin dating. Kasi yung script po nila, sinisynchronize po nila ng ano eh. Doon sa sinasabi ni Sara na ano na dalawa lang yung may hawak ng budget ng gobyerno. Si Zaldico tsaka si Congressman na Romualdez. Yung dalawa lang po talaga sinisingle out po nila. Nakalimutan ng mga senator po na to na doon sa script po nila. Siguro may script po talaga sila eh. Tingin ko lang po. Siguro nakalimutan po nila na hindi naman po Congress lang po ang may hawak ng power of the purse. Di ba po ba? Kailangan, bakit nawawala yung Senate? Di ba? Dalawa po sila nag-finalize po nun Senate tsaka Congress eh. So, sino po yung sangkot sa Senate? Di ba? Hindi po nila mabanggit eh. Kahit na ano pong gawin, nilirelease po nila para ang tao magalit lang sa Congress. And yet, eh, obviously, kumbaga parang there's an elephant in the room na meron pong kasangkat na Senate. Hindi po nila maisangkot kasi nga, syempre, pinoprotektahan po nila eh. Tsaka at the same time, meron po mga previous admin na nakaupo bilang senator. Di ba po ba? Na isa po siya sa mga sekretary ng department na maanomalya sa kasalukuyan. Siyempre, kung ikaw po nag-iisip matinuan tao, hindi mo naman iisipin na yung corruption, yung rampant corruption, nagsimula lang within 3 years na pamumuno ng ating presidente. Oo, may corruption, mas malaking corruption ngayon. Pero mas bold na ngayon yung mga kurakot. Bakit? Kasi during that time, napag-aralan na po nila kung paano po mas kumurakot ng malaki. Di ba po ba? Yung mga insertion po na ginagawa, yung mga sinasabi po nila. Mas naging talamak po sa panahon po ngayon. Pero hindi po siya isolated. Within 3 years lang. In-establish po nila yan. So kailangan po kung mag-aano po ang Senate, mag-iimbestiga. Huwag po sila mag-iimbestiga sa labas ng bakod po nila. Magkaroon din po sila ng investigasyon sa loob ng bakod po nila. Kaya marami nagtatanong bakit kailangan mag-imbestiga yung Senate tsaka yung Congress. Bakit kailangan nilang imbestigahan yung sarili nila? Sila mismo. Sa Senate pa lamang po, ang dami na pong diyan, mga na nasabit sa mga maanomalyang korupsyon, di ba po ba? Yung sa Congress pa lang po, mga congressman pa lang po sila, hanggang sa senator po sila. Iba po mga dyan convicted. Di ba? Meron pa silang kahit inaano pa po yung kaso. Tawag po ba dito? Pending pa po yung kaso po nila. Di ba? Tapos yung iba pong mga dating senator, dati pong congressman, nasabit din po sa PDAP. Kumbaga parang may conflict of interest. Paano ka bibilib? Tapos kanina, naglabas ng explosive expose si Diskaya. Parang pag pinakikinggan mo siya, nakakayani. Kaya lang, wala kang makita direct link. Bakit sinasabing palagi kay Romualdez at kay Zaldico? Kung tatayo kang testigo sa korte, kung sinabi lang sa'yo, nasabi niya para kay ganito, para sa ganito, parang hearsay lang. Hindi siya matibay na ebidensya para talaga i-convict mo, ma-convict yung mga taong gusto niyong ma-convict. Parang nagpa-fabricate kayo ng story para lang masabit yung mga taong gustong isabit para lang inline dun sa sinabi ni VP Sara Duterte na meron ng dalawang tao na nagpapatakbo ng budget, 'di ba? Parang yung pagkakarinig ko sa kanya, although pasabog siya, kaya alam too good to be true. Bakit so at the same time wala pong mga senator na sumabit? At saka bakit parang kulang yung kwento? Ano ba yun? Pag pinanonood mo siya o pag kumakain ka, parang kailangan ng patis o kailangan ng paminta para yung pagkain mo magkalasa. Kahit na ang dami-dami ng rekado, parang wala kang malasahan. Parang frozen lahat ng mga kinain mong mga rekado na pinainit mo lang tapos na wala yung mga lasa ng manggal. Hindi mo nalagyan kasi walang mga bechi, ganun po ba? Parang ganun po yung nangyari. Pero yung mga DDs, tuwan-tuwa kasi dami exclusive. Kaya lang hindi nila naisip na yung mga tao, mga dinawit ng Diskaya. What if hindi naman po sila, wala pong matibay na ebidensya sa kanila. Tapos binanggit niyo po sa public. 'Di ba? Di nahatulan na agad sila ng mga tao. Yun po yung mahirap. Yun po yung mahirap na nangyari po kanina. Kasi parang unfair naman po yun. Siguro, dapat, bago na ilabas yun, meron silang concrete na evidences. Tapos pagkakasabi nila lahat ng kanilang mga project, de kalibre, may mga kalidad. Talaga ba? Di ba parang, tayo ba naglolokon? Meron nga kayong mga
may mga project nga kayo na hindi nga tapos. Tapos ubos na yung budget. 'Di ba? Tapos may mga project sila na mga sira-sira na. Katulad yung yung substandard na project nila doon sa kakatapos lang na na building na pinagawa ni First Lady Lisa Marcos. 'Di ba substandard na pagkakatingin nila? Yung ba di kalibre ba yung mga di kalibre yung pagkakagawa nila? Baka kanina yung yung testimony ni ng Diskaya, hindi po siya akma sa hindi po siya akma sa pasabog po nila kanina, parang pilit. Kumbaga parang parang hilaw na kanin po ba na pilit na pinapakain sa iyo. Tapos hindi pa siya synchronize sa ibang mga kontraktor, sinasabi ng kontraktor. Hindi naman sila nagbigay ng mga ng mga tao dito ng mga pera doon sa mga nasabing mga congressman o kung sino mga congressman o mga regional director o mga uh, tao dito district engineer. Di ba? Di sana kung dapat ko sila kumanta, di sana ibang kontraktor kumanta rin. Kaya lang out of tune yung Diskaya. O, dapat may meron kahit man lang ng mga kontraktor na na katulad po ng isa, yung sa ano po ba yun? Yung sa Wawaw po ba yun? Ang tinuro po niya, galing po ang kumuha po sa kanya ng pera, ginamit po pala yung yung ginamit po yung lisensya po nila. Nagturo siya ng in particular na tao. Tapos yung in particular na tao po nun, yung assistant district engineer, tinuro niya yung district engineer. So nagkaroon, makikita mo dun yung makikita mo din yung story na talagang may first hand na na relation. Hindi katulad yung sa Davis Kaya, sinabi lang ng ganito, sinabi ng ganito. Parang 'di ba? Parang nakikinig sa chismis. 'Yun yung pangit sa pangit po doon sa mga naging investigasyon kanina. Pinilit po 'yun eh. Siguro ang lumabas na rin po doon kasi siguro narinig po nila na magkakaroon ng ng coup. Nagkaroon po ng coup sa Senate kanina eh. O magkakaroon po ng bagong pamumuno. Ilalabas po talaga si Cheese, parang ganun. So siguro talagang pinilit nilang lutuin kanina yon, pinilit nilang ipakain sa tao na hilaw pa, wala pang lasa. So ayun, di siguro after, hindi ko alam kung ano po pinaunahin ko. Para siguro pong nauna yung nauna po yung nauna po yung trial bago po yung pagbotohan. Pero obvious na rin po, di ba, in the past 3 days po, parang hindi po sumasama sila actually sa investigation. Past 3 hearing na po ng Blue Senate Committee, hindi sumasama sila actually. Siguro wala po siyang belief no sa In the first place, ako wala rin po akong believe kasi nang unang po akong napanood yung flop to talaga. Kahit pumunta po kayo sa vlog ko sa Facebook, flop po talaga patingin ko po doon. So siguro marami pong tao na na syempre tatlong beses yung pinanunood yung tatlong beses na kayo may hearing na ganyan Ang haba-habang oras eh. Pero wala bang pinatutunguhan? Walang kwento na walang kwento na matibay na kwento na nagaganap po ba? Although na-establish na yung mga DA o tsaka mga assistant DA, yung mga iba korap po talaga. Ayun, establish po yun. Kahit ang Pangulo naman, di ba, nakita niya sa close project. So, nagkaroon po ng lapses sa pick-up, sa mga COA, pagtapos po nagkaroon po ng lapses. Talagang obvious na yun, lalo sa ghost project. Ano po ba dapat patunayan doon? Siyempre, sasampahan na lang po talaga ng kaso po doon, di ba? Kanina, yung sila, may exclusive po sila ng mga congressman na nila, na mga sa sinama. Kaya lang, kumbaga parang too good to be true ba? Parang napakahirap po niyang paniwalaan. Parang ganun po ba? Kasi wala ka naman direktang ebidensya na ikaw po yung nag-abot. Di ba? Wala kang ganun eh. Kumbaga may mga mediator eh, pero ang sabi ni ganito para kay para pag ganun. Parang ganun po ba? Ganun po yung pagkakasabi. Kaya habang pinakikinggan ko po yun, ako nagpapantig yung tenga ko. Tapos ang dami kong nakikita mga kaibigan ko na ewan ko po ba, sintu-sintu na po ba sila o talagang sobrang na po sila, nahulog na po sila sa mga propaganda ng mga DDS. Baga parang may tapalodo na po sila sa mata kahit na mali yung pinakikinggan nila, mali yung mali yung napapanood nila. Wala, nakagano lang po talaga sila. Duterte, 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 Duterte. Ganun sila na. So ngayon yung nagkaroon po ng balasahan sa Senado, nagulat sila. Hindi nila ini-expect si Marcoleta po, si Senator Marcoleta po, matatanggal sa as a chairman ng Blue Ribbon Committee. Ako po na-anticipate ko na po siya na matanggal kung magkakaroon po siya ng palitan. Kanina pa lamang po nagkaroon po ng palitan. For sure.
For sure, sabi ko sa kaibigan ko, matatanggal si Senator Marcoleta sa chairman sa sa Blue Ribbon Committee kasi for now wala pa po silang nai-establish. Yung mga nalabas po nilang mga report na ganyan, ano na po yun eh, given na po yun eh, nakita na po ng Pangulo yun. Kaya nga, bumubuo na sila ng committee, di ba? Tapos ang dami po mga investigative journalism po ngayon, mga journalist po ngayon, na nag-expose ng nag-expose po ng mga flood project. At mas maganda pa manood ka ng ng mga ganun eh. Kaysa pakinggan mo itong mga senador po na to na nagtatanong, na nakakabuwisit lang. Ay ko parang mas maganda pa mas maniniwala ka pa magtanong doon sa magtanong, manood doon sa pinanood mo mga investigative journalist na mga investigative documentaries po na tungkol sa flood control project, which is last year pa in-air na po yan ng Reporter's Notebook. Napakagaling po ng pagkaka-air po nila. And yet parang hindi po yata napapanood ng mga kongresista po natin o ng mga senador po natin. Kaya talagang flop po talaga yung hearing po na yan. Dapat po talaga palitan po yung chairmanship po dyan. Which is nagkatotoo naman kanina. Habang nag-comment niya ako sa isang kaibigan ko, nagkatotoo naman siya na napalitan po talaga siya. Talagang very predictable po talaga na mapapalitan po yung yung chairman po ng Blue Ribbon Committee. Although I feel sorry for kay Senator Marcoleta. Pero siguro may paglalagyan po kayo na much better po na sa posisyon po niyo. Pwede naman po kayo pwede naman po kayo maging member di ba, ng Blue Ribbon Committee. Pero for now, para hawakan yung Blue Ribbon Committee na dapat mas credible po sa inyo. Although matalino po kayo, naamin naman po namin yun. Pero kung credibility po pagdating po sa paghahawak, medyo may pagkabias na po. Alam po kung saan pupunta at may pinoprotektahan po talaga. Kaya much better na mabitawan po siya. Tapos nakita ko nga po doon sa mga majority po. Sabi nga na kasama sa mga majority ngayon, dalawang magkapatid na na Villar po. Malamang po talaga magiging nasa majority na po sila kasi kung hindi po sila mapupunta sa majority, hindi makaka-expose na po ng Pangulo yung poor services po ng Prime Water. Tapos yung isa po natanggal po yung lisensya po ng isa sa mga negosyo ng Villar tungkol po sa kuryente, sa Sikihor na solusyonan na po ng Pangulo na wala na pong brownout saan dahil tinurnover na po sa government o binigay na po sa ibang kontraktor. So yung efficiency ng mga inefficiency ng mga negosyo po ng mga bilyar, medyo siguro sa tingin po ng mga bilyar baka ilalabas in the past few days so in the past few months. So syempre doon na po siya sa pwede pong mahilot na baka naman pwedeng pag-usapan na, di ba? Parang ganun po. Syempre politics po yan eh. Syempre tayong mga nanonood at saka observer, yun po yung mapapansin po natin sa kanila. Hindi po tayo katulad ng mga yung mga DDS na parang talagang wala pong alam na wala pong ibang alam kundi ang ipagtanggol po talaga yung mga Duterte kahit na nasa ibang bansa po na walang ginagawa po para sa bansa po natin. Di ba po ba? O tulad po, isa pa po, medyo halo-halo po yung kwento po natin. Yung isa pa po, di ba yung hinold po muna yung pagbabasa po talaga, confirmation ng kaso po ni dating Presidente Duterte. Kasi nga daw, baka hindi tumagal dun sa trial. Siguro may nintan po sakit ng ating former President Duterte. Pero sa tingin ko, talagang nagbabuy time na po sila para lang inaantay po talaga nila yung baka, di ba? Baka buying time na lang po sila at natin na lang po nilang talagang mamahinga po ang ating Pangulo. Yun gagamitin po nilang bala po sa darating pong 2028 election. Pero sana wag naman pong ganun. Sana wag po tayong madala sa emosyon para lang iboto po yung hindi po karapat dapat maging presidente sa darating pong halalan. Dapat ang maiboto po natin yung talaga pong mapagmahal sa bayan. Sa ngayon po, ang gobyerno po natin ngayon, bagamat may mga korupsyon, pero hindi naman po ako Marcos, pero parang wala naman po kasi ako mapintas kay President Marcos eh. Pero hangga't maaari ginagawa po niya yung paraan para mapabuti po yung gobyerno po. Yung naramdaman niya po na may korupsyon, gumawa po sila ng paraan. Kasi talagang hindi na matiis ng tao yung korupsyon sa kasalukuyan. Lalo na po yung perennial po na pagbaha. Hindi lamang po sa mga probinsya, kundi lalo na po
sa Metro City, sa Metro Manila, di ba? Parang napaka-inconvenient na po sa mga nagtatrabaho, nag-aaral. No? Ganito ang palaging kapirinyan at kagarapal na po yung ano, kagarapal na po talaga yung period, yung problema po natin sa ba since the ano pa, since the beginning, since ancient time pa po siguro yan hanggang sa kasalukuyan na kakainis na. Tapos yung napaka ano na po talaga, yung napaka talamak na corruption na po talaga. Talagang evil. Kumbaga parang napaka mas grabe yung ano yung kademonyo po talaga. Mas grabe pa sa kademonyo ng isang demonyo po. Na maiiya po talaga si Satan sa kademonyo po ng mga corruption po sa bansa po natin. Kaya tama na, sobra na po talaga. Kaya maganda po na magkakaroon po ng independent bodies para diyan po sa sinasabi po nilang ano, sinasabi po nilang flood control na anomalies or project po na yan na maraming tainted of corruption. So tama lang po yung ginawa ng ating Pangulo. At maganda po, nangyari po ngayon sa araw po na ito, nagkaroon po ng pagbabago sa liderato ng Senado. Lalo na po, magpapasa na po sila ng batas. Magpapasa na po sila ng budget para gawing batas at magamit po yan sa 2026. So, sige po, kung si Senator Tito Sotto po ay nandyan, mas mapoprotektahan po yung kaban ng bayan ng Pilipinas. Maganda po yun kaysa sa dati pong namumunong uh, Senate President po na yung ginawa po nila na nakaraan na budget talagang maanomalya. Sabi nga po nila. Well, anyway po, yan lamang po muli ka. Congratulations po, Senator Tito Sotto po sa pagiging Senate President po. Nakakatuwa pong isipin, nagbalik po kayo. Although marami pong mga ayaw, marami lang pong mga gusto kasi yung stand niyo po na to protect the Constitution po, lalo na po dun sa impeachment trial po. Ay yung naudlot na impeachment trial. Sana matuloy po yan. At congratulations din po kay Senator Pampilo Lacson po. Pampilo Lacson po. Alam po namin na ikaw po yung karapat dapat maging Blue Ribbon Committee po. Katulungan niyo na lang po si Senator Marcoleta tulungan po kami ng kaaway. Magaling naman po si Senator Marcoleta. Medyo na-overwhelm lang so siguro sa first timer po kasi sa Senate. Di ba po? Ayun po. Susunod na po natin pag-usapan yung iba po. Nakipagkwento lang naman po ako sa inyo. Maraming salamat po at muli po ito po ang yung Career Talk. Chris Villanueva po mula sa Kingdom Saudi Arabia. At mag-ingat po tayong lahat. At peace po.